Hi, I'm John Paul Larum and this is... Ba yan? Ayaw mag... nawa ko na. Hi, I'm John Paul Larum and iniisip ko kung anong mangyayari kapag umuwi ako ng Caloocan. Kung ano sasabihin. Ito naman nasasabihin ko. I mean, anong gagawin ko sa Caloocan? Kaya mong gagawin sa Caloocan. Ewan ko. Ang gulo-gulo ng tao. Lagi silang magulo. Ewan ko. Ang plano ko sana pag umuwi ako ng Caloocan is huwag sabihin kila lola na uuwi ako ng Caloocan. Hindi ko alam kung ano gagawin sa buhay ko eh. Hindi ko alam kung yung anong gagawin. Hindi ko alam kung kanino ko lalapit na hindi isipin yung kapalit. Yung gusto nila talagang tulungan ka, hindi dahil may kapalit silang makukuha. Gusto ko umuwi sa Caloocan kasi ayoko na dito. Hindi ko na gusto dito. Kasi parehas lang naman sa Caloocan eh. Marami rin judgmental. Pero mas kabisado ko pa yung sa Caloocan kaysa dito. Tsaka nakasama ko naman na si mama. Kaya okay na yun. May tao. Hello. May tao nagugas ng kamay. Hindi ko alam gagawin ko. Alam ko pala pero ewan ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi lahat ng tao naghihirap din eh. Hindi kasi, oo, hindi mo kailangan ng ibang tao pero saka titira. Gusto, ito ang plano ko pag nakauwi ako ng Caloocan. Makikitulog ako sa kaibigan ko. Tapos yun, maghanap akong trabaho. Tapos maghahanap ako ng uupahan. Yung mababa lang. Kasi di naman ako masyadong gagamit ng ng kuryente. Puro na lang eh. Electric pan lang pag uwi ng trabaho. Mga ganun. Tapos yun. Ano pa ba? Yun. Uwi ako ng Caloocan. May kitulog ako sa dalawa kong kaibigan. Siguro 1 to 2 weeks ata. Or ewan ko. Alam mo yun yung takot silang maiwanan ng ibang tao kasi baka makalimutan sila, pero di naman sila nakakalimutan. Kaya nga ayoko maging successful
Kasi yun yung expect nila. Ba't di nila expect sa sarili nila yun? Or wag na lang nila expect? Ewan ko. Dami nila expectations. Sa totoo lang. Oo nga, di ko alam kung saan ako matutulog pag umuwi ako ng Caloocan. Pero kabisado ko naman yung Philippine Airlines. Oh well, kabisado ko yun. Di tao. Gusto ko na lang umuwi. Ewan ko. Gusto ko na lang mamatay. Gusto ko na lang tapusin yung buhay ko kasi anong purpose ng buhay ko kung ni isang tao wala man lang gustong tumulong. In a way na na para kung bata na na kailangan may gabay ng isang magulang para makapaglakad, or alam mo yun, yung may mag-guide sa'yo hanggang sa makaya mo na yung sarili mo, makaya mo nang buhayin yung sarili mo. Pero hindi eh. Ako, gusto ko na magpakamatay. Yung thoughts ko ngayon na bakit ano pang purpose itong gagawin ko, wala naman tutulong sa akin, di ba? Kung pagkatapos nun pagkatapos ng pagkamatay ko, wala rin naman mangyayari. Magdadagdag lang sa psychological stress, dagdag lang sa sa problema ng mundo. Ewan ko, men. Ewan ko. Gusto ko magtayo ng bahay na ganun. Yung tutulungan ko yung yung gustong magkaroon ng tirahan, maayos na higaan. Siguro pag uwi ko sa Maynila, planuin ko maghanap talaga ng trabaho. Ito lang naano ako sa may pumasok lang sa utak ko. Pag sinasabi ko maghanap ako ng trabaho, kita ako ng pera, doesn't mean na nagko-contradict yung mga philosophical chuchunes na sinasabi ko sa Facebook. It just saying na hindi nakadepende yung buong pagkatao ko sa pera. Parang kumbaga, kailangan ko pa rin ng pera, pero not totally na lagi kong gagamitin yung pera. In a way na para sumaya, kailangan maghanap ng pera. Kasi pag ginawa mong center yung pera, mababaliw ka. Kasi it's either wala ka nun or nabaliw ka dahil nahihirapan kang hanapin yung pera. Mga ganun. Men, nahihirapan ako. Wala pa akong financial. Independently, wala ako. Nasa pinakababa. Kasi, anong magagawa ko? Yung sarili kong magulang may gustong makuha sa buhay nila. At the same time, pinaparinig nila sa mga anak nila na hindi sila pabigat, pero pabigat sila. Alam mo yun, walang concise. Nagahit ng word no? walang parang kumbaga, hindi ka nila gina-guide na wala silang
pag-iintindi kasi hindi nila naiintindihan yung sarili nila. At ang tanging naiintindihan nila is kung paano kikita ng pera para mabili lahat ng desires. So, walang mali doon. Pero, alam mo yun, yung side effects nung notion na yun, o yung kagustuhan mo makuha lahat ng bagay sa mundo, or yung mga kagustuhan mo sa pamamagitan ng pera para sumaya, is may side effects. Yun yung pinakapunto nun, yung side effects ng pagkagusto mo dun sa mga bagay. Ewan ko ba? Lahat ng tao gusto yumaman, pero lahat ng mayaman ayaw tulungan yung gustong yumaman. Alam mo yun, yung gusto rin nila na pagdaanan yung hirap na pinagdaanan nila. Imbis na, in a way na, mag-guide nila. Hindi yung guide na ano na, parang, oo, may pain pa rin naman, may pain pa rin, pero sabi nga 'di ba, work smarter not harder. Kasi sabi nga dun sa kanta ni Adele na I Drink Wine, na sabi niya, wait lang, na-analyze ko pa. Wait lang, inisip ko pa yung lyrics wait lang. Yun, they say you work hard, you play hard, find balance in the sacrifice, but yet I don't know anybody who's truly satisfied. Tangina. Yun, sorry. Yun na be smarter not harder. Para kumbaga ang take ko dun is huwag ka magtrabaho ng magtrabaho. Mag-isip ka kung anong buhay talaga yung gusto mo. Parang kumbaga pag-isipan mong ilaan yung buong pagkatao mo sa ibang parte ng bagay na magbe-benefit ka outside the business, outside the money circle or money line, na parang contentment, yung happiness, hindi naka-connecta palagi yung happiness mo sa pera or sa kahit na it's just bagay nature, yung contented mo sa sarili mo, mga ganun. 13 minutes no na. Thank you sa pakikinig ng mga rants ko. Medyo gumaan na yung loob ko. Kasi ang bigat sa sa loob na nahihirap iniisip ko pa lang na wala akong financial, saan ako titira? Yung sarili kong magulang hindi naman ako matulungan kasi nga makasarili sila, in a way na nakikita ko makasarili sila. Una, si Papa hindi nagpapadala. Pangalawa, parang nakalimutan niya na may anak siya kasi nga wala na nagsasabi sa kanya. Pangatlo, kung tutulong man yan, ibig sabihin nag-guilt trip siya ng ibang tao, hindi siya na-convince, walang pagkusa. Alam mo, hindi niya inaako yung pagkakamali. Alam mo yun, yung sisabi niya lang na mali siya pero hindi niya talaga totally inaako yung pagkakamali. Kumbaga ipupunto niya pa sa ibang tao na mali siya. Ganun. Si Mama naman, ano ba meron kay Mama? Pareha sila. Gusto kong ma-fulfill yung kagustuhan nila sa buhay. Hindi, parehas pero hindi sabihin na parehas sila pinagdaanan.
Ano ko nang gano'n? Dito, nararamdaman ko, financial. Hindi, sabagay, hindi ka pwede mag-judge eh. Pero ito lang yung ano ko, yung naririnig ko sa utak ko, yung nararamdaman ko, yung intuition ko. Kasi nakita ko yung patterns eh. Based na rin sa experiences ko, intuition na rin, na kaya kami tinulungan. Tulong means actual money. Parang kumbaga, tinulungan kita. Tapos, ang kapalit nun is kikita ko ng pera. Pinagsama mo yun, infinity. Joke lang. Hindi. Yun. Ganun yung ano niya. Kaya, ewan ko. Hindi ko maramdaman yung genuine na ano, na tulong. As in, yung genuine na tulong, yung hindi ko ma-explain eh, kasi di ko pa na-experience eh. Siguro walang guidance in a way na kailangan ikaw pa yung magtanong. But matanda naman na ako, pero okay. I've been trying naman. So, ano mo yung nakaloka? Parehas lang din dito. Dito may matitirang ka. May bahay ka. Ay, may bubong. May matitira, may matutulugan ka. Masarap matutulugan mo. Tapos, kumikita ka pa. Hindi ka naman masyadong ginagawa. No. Yung toxic kaya. Kung parehas lang na toxic, yung lugar na mapupuntahan ko, uuwi na lang ako sa toxic na kabisado ko. Oo, kala lola. Sa Caloocan. Ayaw mo ba? Dapat kasama ko magulang ko. I never use family na word. Hindi pa. Pamilya, as in yung pamilya talaga. Yung description talaga ng pamilya. Never ko naranasan yun, men. Hindi ko naranasan yun. Magkaroon ng pamilya. Papa ko hindi ko nakakasama. Papa ko hindi ako nakakausap. Kailangan ako pa yung kakausap. Tapos ito pa yung take ko. Kapag, hindi naman sa pagiging arrogant, pero naniniwala ako sa sarili ko. Kapag yumaman ako, nakita ko si Kilakong yun eh. Kapag ako yumaman ako, makikita nila ako as valuable person. Makikita nila ako as a person na valued. Pero hindi nila ako makikita na ako. Parang ito lang yung layer na to. Ito. Hindi nagtatouch yung mukha ko, di ba? Ito, hindi nila nakikita to. Ito. Yun lang hindi nila nakikita. Nakikita lang nila is yung mukha. Never ko nakasama si Papa. Hindi na nga ako nakausap ilang months na. Siguro, ako nag-chat. June something, nag-chat sa akin. Nag-chat ako kay Papa. Sabi ko pa, Happy Father's Day. Noong June. June 13 ata or 2nd of June. 2nd week of June ata. Nag-chat ako kay Papa. Ako pa nauna. Happy birthday, Nak. Walang ganun. Nak, kamusta ka na? Hindi, alam mo yung wala kang pakialam pero gusto mo lang sabihin.
Kasi, kasi yun yung magkikreate ng story eh. Hindi na ako naiingit. It's just, it sucks na hindi ako naiingit sa mga taong may kompletong pamilya, may talagang kumpleto at maayos yung pamilya, guided, may proper guide talaga yung pamilya sa isa't isa. Hindi ako naiingit. Nakakaaning lang na may social media, ito na, may internet na, easy access na sa information. It just indicates na ignorante lang talaga sila at mas pinili nilang maging ignorante, mas piliing parang kumbaga mas piliing maging ganyan na hindi kausapin yung anak, na mag-guilty bago kausapin yung anak. Di nagpapadala sa akin si Papa. Si Lola di nagpapadala. Mag-iisang buwan na. Ayokong mag-chat kay nanay. Kasi they never ever ask me kung okay lang ba ako. Parang kumbaga, kung hindi kita matanong na kung okay ka lang ba, ikaw mag-first move. Bata pa lang ako nun, hindi ko nga na-develop yun. Kaya nga, parang ngayon na-aware na ako na kapag may gusto kong tanong, mag-tanong ka na. But it depends sa intention ko. Ayoko mag-chat kay Lola. Kayo mag-first move para maipakita nyo yung ganon. Yung tatanungin kayo, kamustahin kayo, yung yayakapin kayo. Minsan ayoko gawin. Pero kung ayoko gawin, sino gagawa? Ayoko i-guilty yung sarili ko na, ay, wala palang gagawa ng ganito, ako na lang gagawa. Hindi. Dapat, alam mo yung essence nung gagawin mo. Dapat, alam mo yung purpose nun. Dapat, alam mo yung dahilan, tsaka yung, kumbaga yung purpose nun, or naintindihan mo talaga yung purpose or yung essence ng gagawin mo. Ewan ko ba? Ito na lang yung YouTube na YouTube. Sa YouTube ko post to. Ito lang siguro yung sarili ko, yung kausap ko. Okay lang naman ang kausap yung sarili ko, pero it sucks na hindi ka tutulungan ng tao in a way na at di mo naman kailangan. Parang kumbaga in a way na paano pag nanghingi ka ng tulong, kasi tingin na sila okay ka na eh. Paano pag humingi ka na ng tulong, expect na lagi okay ka eh. Hindi ka na nila tutulungan. Para saan pa, bakit ka nila tutulungan, diba? Ako saan mo to? Yun lang.